Ito ay clone ng one of the most famous folding knife in world history, yung BAC 110 hunting knife. Clone ito ha, I repeat clone. Pero gantong-gantong itsura nung very famous folding knife na yon, yung BAC 110 hunter's knife or hunting knife. Ang pinaka-history nun, bago natin review ng konti ito, no? History nun, noong 1963, nakaisip o na-realize ng mga may-ari ng BAC knife manufacturing na kailangang mag-produce sila ng hunting knife na foldable. Kasi dati wala namang reliable na foldable na hunting knife. Meron pero hindi reliable ang folding mechanism. So, nag-research sila, binili nila yung mga models na meron yung mga competitors nila. Pinag-aralan nila, reverse engineering, and then in-improve nila. Then, a year later, no 1964, sinubukan nilang i-market at nakabenta sila ng 296 pieces. And by word of mouth, at saka sa advertising, kasi parang inilabas nila yun sa catalog nila eh. Noong 1965, a year later, thousands and thousands na yung nabenta. In spite na napakamahal nitong knife na to nung una siyang lumabas. Kasi nung lumabas noong 1964, yung cost nito, yung manufacturing cost, materials, etc., hindi nila kayang ibenta ng masyadong mura. So, ang bentahan nito noong 1964, nung una itong lumabas, is $16. And $16, if you will convert it to 2023 inflation, ngayong year 2023, that is around $160 US. Or, yung $160 US, kung i-convert natin into pesos, that is around 8,800 pesos. But, kahit na napakamahal, dahil maganda ang kalidad at merong demand ang market para sa isang folding hunting knife na reliable. Folding ang gusto ng market, ano? Kasi, yan naman yung hunting knife, mahaba yan eh. So, naghahanap sila nung medyo madaling dalhin. So, nagkaroon ng market nga, no? Although, sabi ko nga kanina, meron namang nagmanufacture na. Meron yata 3 company na nagmamanufacture na ng folding hunting knife. Pero yun nga, hindi kasi maganda ang mechanism. Ngayon, gumawa ang BAC company ng magandang locking mechanism. Reliable, sturdy, no? Ito yun. Ayan. Ang tawag sa ganitong mechanism, lock-back mechanism. In-improve nila to. Hindi naman bago tong ganitong klase mechanism eh. Hindi sila nag-invento nito eh. Pero yung kanilang improvement dito, such that it's so reliable, so sturdy, so hardy, naging very popular siya. So, ito siya, no? So, ang ginawa nila talagang pointed to para, kasi hunting knife to eh. So, pag meron kang na-hunt na let's say a deer or baboy damo, so pwede mo tusukin yung karne at madali mo siyang mababalatan din yung balat niya kung kailangan mong balatan. Now, again, this is a clone knife Pero ganito ang itsura ng original na BAC 110. Itong particular clone na to, ang nakalagay dito no, is Jinsu 2000 stainless. Yung Jinsu, nag-research ako, actually, it's a made-up word. Meant to evoke something like Japanese katana. So, walang ibig sabihin actually yung Jinsu. But, ginawa nila, parang, sige, gawin natin, hanap tayo o mag-invento tayo ng word na parang tunog Japanese, no? Kasi ang Japanese, well-known sila na magaling gumawa o mag-craft ng knife. So, ito, actually, noong early 70s up the early 80s, minamarket itong Jinsu 2000 ito sa mga home TV shopping. It's an American company actually eh. Doon ginagawa. Pero I think this particular clone ng BAC 110
galing na ito ng China. Tingin ko ha. And hindi rin ito yung Jinsu na nasa US. So ito siya, no? So ang hawakan niya, merong kahoy, yung dulo niya brass, magkabilang dulo. Stainless steel ito. And parang maganda naman yung stainless na, no? Dahil matagal na to, hindi naman siya kinakalawang. Kasi when I purchased this particular knife, siguro way back in the early year 2000, hindi pa naman ako masyadong marunong sa mga knife. Wala naman ako alam. Nakita ko lang, uy, ang ganda, oh. Classic ang itsura. So, mura lang, binili ko. And then later on, I found out na, aba, ano pala to? Ito pala ay clone ng isang iconic knife. No? So, ayan siya, no? Napaka-sturdy niya. Oh, hindi siya babalik talaga. Ang ganda ng lockback mechanism na imbento o ginawa, in-engineer ng Bock Company. So, pagka inano mo, gusto mo ibalik, medyo mahigpit din, no? Kailangan mo i-press siya. Magre-release ngayon yung lock na nandito sa loob nito. Yun yung humahawak sa knife para hindi bumalik. Ayun, makikita nyo. Ayun, nakikita nyo. O, yan. Umaangat, di ba? Nakikita nyo. Ayun, no? Ayun, yung umaangat na yan. Pag umangat yan, marirelease tong knife kasi yung lock niya nandun sa loob, may hook. Pwede mo siyang itiklop. So, safe siya, no? Kasi hindi siya quick deploy type na pag pilindip mo gano'n, lalabas na siya. May counting effort yan. Yan. And, maganda ang material, no? Kasasabi ko lang nung kanina, no? Maganda ang material niya. And, yung original na Bock knife, according to their website, sobrang naging iconic, sobrang naging mabenta, sobrang maraming gumaya. Yung success nila, sabi nila, no, noong year 1991, they have already sold 11 million pieces of this Bock 110 knife. And parang yung ganitong klase ng mechanism na lockback na ginawa nila, they manufacture 400,000 of this type of knives every year. So, ewan ko kung up to date yung data, no? Pero, you could just imagine kung gaano ka-iconic tong pocket knife na to. Itong pocket hunting knife na ito, o foldable knife. So, that's it, no? Clone of the iconic, very famous, and historical Bock 110 folding camping knife or hunting knife. Approved.